Muli umanong, nag-upload ng video si Saldico tungkol sa umanay bilyon-bilyong piso na insertion sa pambansang budget na inuugnay kay Representative Sandra Marcos. Ayon kay Zaldico, may mga proyektong bigla raw nadadagdag sa budget na hindi malinaw kung paano na isama. Dahil dito, maraming Pilipino ang nagulat at nagtanong kung totoo ba ang kanyang mga sinasabi. Mabilis itong kumalat sa Facebook, TikTok at iba pang platforms. May mga sumuporta sa kanya pero mayroon ding nagduda at nagsabing kailangan ito ng malinaw na ebidensya. May ilang mamamayan ang nagsasabing importante itong pag-usapan dahil budget ito ng gobyerno at pera ito ng sambayanan. Para sa kanila, karapatan ng publiko na malaman kung saan napupunta ang buwis na kanilang binabayaran. Naniniwala sila na kung may mali, dapat itong imbestigahan ng maayos. Sa kabilang banda, may mga nagsabing hindi dapat agad maghusga. Ayon sa kanila, hindi sapat ang mga pahayag sa internet kung wala namang opisyal na dokumento o malinaw na patunay. Paalala nila na sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang impormasyon, pati na rin ang maling balita. Hanggang sa ngayon, wala pang malinaw at opisyal na pahayag mula sa mga sangkot tungkol sa issue. Kaya patuloy pa rin nag-aalala at nagtatanong ang maraming tao. Ang issue ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagiging mapanuri sa ating nakikita at nababasa online. Hindi lahat ng viral ay totoo. Kailangan nating suriin kung saan galing ang impormasyon at kung may sapat na basehan. Bilang mga mamamayan, mahalaga na maging responsable tayo sa pagbabahagi ng impormasyon. Mas mainam na maghintay ng opisyal na ulat o resulta ng investigasyon bago gumawa ng konklusyon. Sa ganitong paraan, naiiwasan natin ang pagkalat ng maling balita at maling paratang. Sa huli, ang tunay na mahalaga ay ang katotohanan. Kung may paglabag man, dapat itong ilabas sa tamang paraan at sa tamang proseso. Ngunit kung wala, dapat din itong linawin upang hindi masira ang pangalan ng sinuman. Ang responsableng pag-iisip at pakikinig ay susi sa isang maayos at makatarungang lipunan. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro.